Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo mga pinagpala na aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya walang maisuot at aming dinamitan? O kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y nag-iisang dayuhan at hindi nyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo dinamitan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kalanang hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaprusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, no? Maaring natitiyak ko, meron kayong mga kamag-anak o kapamilya na mga na-convert at hindi na Catholic. At madalas ang tanong nila, lalo sa ngayong panahong ito, "Kayong mga Katoliko, why do you pray for the dead?" No? Bakit niyo pinagdarasal ang patay? Patay na yan. Ano pang magagawa ng prayer ninyo? So, pag kayo tinatanong ganyan, anong sagot nyo? Alam nyo, why we pray for the dead? There are two reasons. First is, tayo bilang mga Katoliko, we believe in purgatory. And second, we believe in indulgence. So, yun ating pagninilayan sa araw na ito, no? Ang purgatorio at ang indulgence. Alam niyo mga kapatid, totoo pag sinabi sa inyo ng mga hindi Katoliko, pag tayo pumanaw, haharap na tayo sa paghukom ng Diyos. At ang hukom, ang magiging pasya ng Diyos ay dalawa lamang. Kung ikay naging tapat, you go to heaven. Kung ikay namatay sa kasalanan, you go to hell. No? It's either heaven or hell because they do not believe in purgatory. So tayo bilang mga Katoliko, meron tayong minanang paniniwala at ito'y minana pa natin mula sa mga apostolic tradition, mula sa katuruan ng mga apostol. Maging sila noong unang panahon ay ipinagdarasal na nila ang mga yumao. No? Pinagdarasal nila ang mga yumao. Sapagkat naniniwala ang simbahan na ang simbahan ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos.
Kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoon, Matthew 18 to 19, ano yung sinabi niya? Ano man ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. So that's one. Pangalawa, kung kayo dito sa lupa ay magkakaisa ng paghingi ng mga bagay sa inyong pananalangin, ito ipagkakaloob sa inyo. So binigyan ng Panginoong Hesus ang simbahan upang gumawa ng mga batas para sa kabutihan ng simbahan. At ito nga po, isa nga po dito ay tinatawag nating indulgence. So ano ba yung indulgence? Ano ba yung plenary? Pag sinabing plenary indulgence, ibig sabihin nito ay complete remission of the temporal punishment for our sins. Alam niyo mga kapatid, the justice of God calls for bawat kasalanang ginagawa natin dito, every sin that we commit is a betrayal or a denial of God, no? At lahat ng ating kasalanang ginagawa, because of the justice of God, there is a temporal punishment. Bawat kasalanang ginagawa natin, may kakabit na parusa ito. Na kung ito'y ating tatalikuran, kung ito'y ating paggasisisihan at hihingi tayo ng tawad sa Diyos, meron pa rin itong katapat na temporal punishment na dapat nating pinagbabayaran. No? Temporal, meaning dito sa lupa, pinagbabayaran na natin. Ano bang ibig ko sabihin? Alam niyo mga kapatid, pag tayo ay nagpasya na magbagong buhay, hindi ba't ang una natin gagawin ay pagtalikod sa kasalanan? Pangalawa, babalik loob tayo sa Diyos at hihingi tayo ng tawad saan? Sa sakramento ng kumpisal. We do not go direct confession, hindi naman tayo mga protestante, hindi naman tayo mga born again. We have the sacraments. Sila, they do not have the sacraments. They have no choice but just go direct confession to God. Because they do not have the sacraments. While we are Catholics, we are so blessed, we have the sacraments. We have a place to go to reconcile with the Lord sa sacrament ng reconciliation. At doon tayo humingi ng tawad sa Diyos. At doon tayo nangangako sa Diyos na tayo ay magbabagong buhay. At doon nga, tinatanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos. Pero hindi doon nagtatapos. Dapat may temporal punishment. Dapat may pagbabayad puri, pagbabayad pinsala. Halimbawa, ang kasalanan mo, sa galit mo, sinunog mong bahay ng kapitbahay mo. Of course, hihingi ka ng tawad sa kapitbahay mo, magso-sorry ka, pero it will not end with just sorry. Sorry is not enough. There should be reparation. Kinakailangan bayaran mo lahat ng damages ng ginawa mo, magpatayo ka ng bagong bahay bilang kapalit dun sa sinunog mong bahay. Yun yung ibig sabihin, there should be a temporal punishment. At dahil may ginawa kang krimen, labag sa batas yung ginawa mo, you have to face the consequences of your sin because your sin is also a crime. So you have to be jailed. Kailangan may kulong. Kailangan may kulong. Kaya nga po mga kapatid, very applicable itong ating topic, lalo pa sa panahon natin ngayon na we are in crisis of corruption, crisis of corruption in our country. Paano ba ito itatama? Well, hanggang may Diyos, may pag-asa pa tayo. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Hanggang may Diyos, may pag-asa. Pero kinakailangan, may pag-amin. May pag-amin, kay nagnakaw. Kinakailangan, may paghingi ng tawad, ihingi sa taong bayan na ikay nagnakaw at ito pinagsisisihan mo, kailangan may paghingi ng tawad, bukod sa paghingi ng tawad sa Diyos. At kinakailangan may reparation. Kinakailangan ibalik mo lahat ng ninakaw mo. Lahat, hindi partial, lahat. Kung gusto mo talagang maging malinis ka, sa harap ng Diyos, ibalik mo lahat ng ninakaw mo. At siyempre, ang pagnanakaw ay krimen, may kulong yan. May kulong. Hindi pwedeng excuse ka na lang kasi matanda ka na eh. Hindi. May kulong pa rin yan. Bahagi yun ng hustisya. Bahagi yun ng justice of God. No? May kulong. Dapat may kulong para ito'y maging lesson. Hindi lamang para sa gumawa ng masama, kundi para sa ating lahat.
That is the justice of God. Dapat may kulong para maging lesson sa ating lahat, para magtanda tayo na ito'y mali. Mali. No? Ganon din po mga kapatid, pag tayo nagkakasala sa Diyos, there is also a corresponding temporal punishment na dapat natin itong pinagbabayaran. So, ating mapagbayaran ng lubos. At kung tayo mamatay, o di ba, nakahingi tayo ng tawad, napatawad tayo, napagbayaran na ating mga pagkakasala. Kung tayo mamatay, no need of purgatory, we go straight to heaven. That is the beauty of the temporal punishment. Ito yung reservoir, ito yung treasury, the spiritual treasury of the church na ipinagkakaloob sa mga kaluluwang nasa purgatorio na naghihintay na makita nila ang mukha ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, lahat ng kaluluwa ay galing sa Diyos at ang tanging hangarin ng kaluluwa ay ang makita ang mukha ng Diyos. At habang ang kaluluwa ay hindi nakikita ang mukha ng Diyos, that is the strongest torment. Kaya nga ang comparison, they are burning in hell. Yun yung figurative expression, no? Ganon ka painful. Isang kaluluwang hindi makita ang mukha ng Diyos. They are like in hell. They are in hell, no? Kaya nga, kung makikita na nila ang mukha ng Diyos, that will be their greatest reward, no? At salamat sa plenary indulgence, sapagkat inaalis na ng plenary indulgence yung dapat ay pagdusahan mo pa sa impyerno, sa purgatorio. Purgatorio, that word itself means purification. Purgatory is not a physical place. Purgatory is a spiritual disposition where the soul is being purified. Purgatory is not a place between heaven and hell. No, yung mga kaluluwang nasa purgatory will no longer go to hell. They are just waiting. Parang compare natin yung purgatory as an anteroom, a place where you will be prepared. Halimbawa, pupunta ka sa opisina ng presidente sa Malacanang. Of course, you will not go direct to the office of the president. There is an anteroom where you will be prepared, where you will be briefed, where you will be oriented. They will tell you what to do. Yung mga ganon, you will be prepared. Pag handa ka na, that's the only time you will be allowed to enter the room. No? Kaya nga po, mahalaga yung purgatory. It's a place where we'll be cleansed. So we will be worthy to face God, to see the face of God. Kaya nga po mga kapatid, that's the beauty of this temporal punishment. But we can only enjoy this spiritual blessing or privilege kung bago tayo mamamatay, nakahingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi kung di rin naman tayo nakahingi ng tawad sa Diyos, wala. We will never enjoy this privilege. This privilege is only for those who were able to ask God's forgiveness before they die. Kaya nga po mga kapatid, madalas kasi nakakarinig ako kapag may mga pinupuntahan akong namatayan. Madalas to console the family of the bereaved, oftentimes we say to the family, "Wag na po kayong malungkot kasi po nasa langit na po siya." How can you say that? Paano mo nalaman yan? Diyos ka ba? Lahat tayo, haharap pa tayo sa judgment ng Diyos. Lahat, wala exempted. Wala. Wala. Lahat tayo. Kaya let us not be so presumptuous. Let us not be so quick to say na nasa langit na siya. Nobody knows. The only hope we can have is at least sana nasa purgatorio siya. No? Kung hindi man nasa langit. Alam niyo, pag dumadalaw ako sa mga may sakit, lalo na kung alam ko na the person is dying, and oftentimes, the person who is dying is in pain or suffering. No? Oftentimes, ang sinasabi ko, kapatid,
Alam kong naghihirap ka. Ialay mo sa Diyos yan. Offer to God all your pains and sufferings because that will be your temporal punishment. That will be your purgatory. So dito pa lang sa lupa, you're already being purified. Kasi temporal punishment is punishment here on earth. Kaya nga temporal earthly. Kaya nga po mga kapatid, there is also a blessing. Yung pain, the pain before we die is also a blessing. Because it purifies us already, no? Here on earth, it becomes our purification already. We are already being purified, provided we embrace it and we offer it to the Lord. Pero meron kasi mga mamatay na very bitter eh. May mga namamatay na galit pa sa Diyos dahil tingin niya siya pinarurusahan. So, that's another story, no? Kaya kung tayo man ay dumarating sa ganong yugto, kasi hindi naman, lahat naman tayo haharap sa ganong pagkakataon, no? And we are suffering in pain because of our illness, and we know we are dying. The best we can do is embrace it and offer it to God. And let it be our purification. Let it be our purgation, our purgatory. No? So dito pa lang sa lupa, binagbabayaran na natin ang temporal punishment na naging kabayaran na ating pagkakasala. Okay? Sa nawa, mas marami na nating naunawaan natin, ba't may purgatorio, ba't mayroong mga indulgence, para mas makita natin kung gaano kaganda ang ating pananampalataya. And what is the power behind praying together, no? Yun ay binigay sa atin ng Diyos. Ang kapangyarihan ng ating sama-samang pagdarasal ay makatulong sa paglilinis ng mga kaluluwa sa purgatorio. So tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Ama